Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming.
mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang Ito The po Better ang News. TNVS. Trending and Isang Viral Show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Deezer HTV, Master Entertainment and Lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa Deezer HTV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View.
Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. TNT, Tomorrow's News Tonight. Mga balitang binabantayan, mga balitang ayaw tigilan ng intriga, mga balitang patuloy ang pagbabago. Malalaman na tonight with Ray Sibayan, Kisses Habson. TNT, Tomorrow's News Tonight. TNT, Tomorrow's News Tonight. Magandang gabi Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Narito na ang headlines sa TNT Tomorrow's News Tonight. Ngayong gabi ng Lunes, March 9, 2026. Ultra oil price high, kasado na. Pautay-utay na dagdag sa presyo simula na bukas. Higit 6 na pong gasolinahan, pinagpapaliwanag ng Department of Energy sa kasong profiteering. Pangulong Bongbong Marcos dudulog sa Kongreso para mabigyan ng emergency power sa pagtapyas ng excise tax sa langis. Singil sa kuryente, nakaambang tumaas ng 16% kasunod ng ultra oil price hike ayon sa DOE. Halaga ng piso sumadsad sa pinakamababang antas makalipas ang halos 2 buwan. 3 malalaking shipping lines nag-anunsyo ng taas pasahe matapos na ang nakalululang taas presyo sa langis. Pagbuwag sa travel tax lusok na sa committee level ng Kamara. 6 patay. Isasugatan sa serye ng bakbakan sa mga bayan ng Nabalwag at Midsayap sa Cotabato. Sa TNT Global News, halos 400 nasawi sa Lebanon matapos ang airstrike ng Israel. At sa TNT Showbiz, comeback film ni Hilda Coronel na Sisa, wagi ng award sa Portugal. Yan po ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod, Kisses Habson, para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. TNT, Tomorrow's News Tonight. Abiso sa mga motorista. Mararamdaman simula bukas ang pagsipa ng halaga ng mga produktong petrolyo bunsod ng pagpapatuloy ng sigalot sa Middle East. Batay sa inalabas na abiso ng Department of Energy, papalo ang taas presyo sa gasolina ng mula 7 pesos hanggang 13 pesos sa bawat litro, habang 17 pesos and 50 centavos hanggang sa 24 pesos and 45 centavos ang itataas sa diesel. Pinakamasakit sa bulsa ng mga consumer ang kerosene na may itataas na 32 pesos hanggang 38 pesos and 50 centavos sa bawat litro. Ayon sa ahensya, staggered o pautay-utay ang ipatutupad na oil price hike ng mga kumpanya ng langis sa loob ng 1 linggo. Simula po yan bukas March 10 at hanggang March 16. Samantala, formal nang hihilingin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso na mabigyan siya ng emergency powers para maibaba ang excise tax sa produktong petrolyo.
Ito'y sa gitna ng pagsirit ng halaga ng krudo dulot ng krisis sa gitnang silangan. Nabatid mula kay Palace Press Officer Claire Castro na ngayong araw ay magsusumiti po ng formal request ang Pangulo sa Kongreso sa pamamagitan ng Department of Energy. Una nang binanggit ni Pangulong Marcos na kanyang ikukonsidera ang paghingi ng pansamantalang kapangyarihan para mabawasan ang excise tax sa langis kapag umabot na sa $80 per barrel ang halaga ng krudo sa pandaigdigang merkado. Tiniyak naman ng presidente na magiging pansamantala lamang ang excise tax reduction habang mayroong krisis para maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Bukas ang liderato ng Senado at ng Kamara na pag-aralan ang proposal ni Pangulong Marcos. Aabot naman sa 60 gasolinahan ang pinagpapaliwanag ng Department of Energy sa loob ng 24 oras dahil sa kabiguan na tumalima sa tamang presyohan. Personal na pinuntahan ni Energy Undersecretary Wimpy Fuentebella ang 3 sa mga ito para isilbi ang kautusan sa Bagong Ilog, Pasig. Gayon din sa Fairview sa Quezon City. Naglalaro mula sa 42% hanggang 54% ang naging taas presyo ng mga ito sa nakalipas na linggo kahit wala pang opisyal na anunsyo. Ayon kay Fuentebella, karamihan sa mga violation ang nandito sa Metro Manila pero mayroon ding mga pasaway sa mga probinsya sa Visayas at Mindanao. Kung hindi makapagpapaliwanag ang mga gasolinahan, ay posibleng kanselahin o bawiin ang kanilang Certificate of Compliance. Idiniin naman ng Undersecretary na hindi mapoprotektahan ang mga nauna ng nagtaas ng presyo ng Oil Deregulation Law dahil walang nakasaad dito na walang kapangyarihan ng gobyerno na protektahan ang ating mga kababayan. So pag hindi po sila or hindi na kontento ang Department of Energy sa kanilang mga reasons, pwede po tayong pumunta sa sunod na phase. Magbibigay po tayo ng administrative na mga kaso kasama o hiwalay pa po dyan yung pwedeng ibigay na criminal case kung may makita pa yung ating mga abogado sa Department of Energy. Ano yung pinakamabigat na papataw natin sa administrative case? Yung pong pag-cancel ng kanilang Certificate of Compliance. Ibig sabihin po nun, magsasara po tayo ng gasolinahan kung hindi po sumusunod at makansela po ang kanilang Certificate of Compliance. Kailangan basahin pong maigi ang Oil Deregulation Law. Kasi hindi sinasabi sa Oil Deregulation Law na walang kapangyarihan ng gobyerno para proteksyonan ang ating mga kababayan. TNT Tomorrow's News Tonight. Yan po ang bahagi ng pahayag ni Energy Undersecretary Wimpy Fuentebella. Samantala, hinimok ng Philippine National Police ang publiko na isumbong sa 911 hotline ang mga nananamantala sa gitna ng krisis sa langis. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, tatanggap ng tawag ang naturang linya kaugnay ng hoarding at profiteering. Anya, kaugnay pa rin ito ng iniutos ng general na tulungan ng Department of Energy ng pagbabantay sa mga gasolinahan. Ito kaumano ng mga pulis sa ground na mangalap ng kaukulang ebidensya bago ito isumite sa DOE na sila namang magpapataw ng reklamo o parusa. Ito sa po ang ating mga local units ng municipal police stations, city police stations. Sila po ay patuloy na maghanap ng mga ebidensya at isa-isa po pinupuntahan ang mga gasoline stations sa kanilang mga localities o sa kanilang area of responsibility upang tingnan kung mga pangarap na ebidensya kung may mga posibleng may mga profiteering ang nagpo-port ng gasolina kapumento. Lahat po ng uri na report na gusto nila iparating sa 911 ay maaari po. Samantala sa hiwalay na panayam ng DZRH kay Secretary Sharon Garin, winelcome ng kalihim ang ideyang gamitin ang linya sa pinaigting na monitoring dahil aminado siyang may kakulangan sa staff
ang ahensya. Kagaya nga ho ng binabanggit ko kaninang umaga sa balitang Promdi, yung tama yun, yung 911 hotline pwedeng gamitin, lalo na doon sa mga malalayong probinsya, halimbawa na makikitaan ng ganitong mga paglabaga, yung hoarding at profiteering. At magiging role naman ng PNP dahil sila ho'y may mga tao naman sa municipal, yan na yung mga police station, district station, pwedeng sila ang magkumpirma nung sumbong, tsaka po yan ipapasa sa Department of Energy at sana naman mapakilos ng mabilis itong Department of Energy kagaya ho ng ginawang pagpapaliwanag sa higit na 60 gasolinahan. Alas 9:20 na po ng gabi, inatasan naman ng Philippine National Police ang kanilang mga tauhan na bantayahan ang presyohan ng langis sa mga gasolinahan. Yan ay para mapigilan ang anumang uri ng price manipulation at hoarding. Ipinagutos ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. sa Chief of Police na siyang Chief of Police na isama sa kanilang ronda ang gasolinahan. Nakikipag-ugnayan na rin ang PNP sa mga lokal na pamahalaan para makapagsagawa ng spot checking. Mariin naman na kinundi na ng Senado ang umano'y mapagsamantalang pagtataas ng presyo ng mga kumpanya ng langis sa gitna ng nararanasang krisis sa petrolyo. Kinalampag ni Senator Sherwin Gatchalian ng Department of Energy na imbestigahan ng mga gas company na sobra-sobra ang ipinapataw na patong sa bawat litro ng kanilang produkto. Ibinunyag ng Senador na may ilang small player na nagbebenta ng napakataas na 105 pesos sa kada litro ng diesel, 90 pesos sa gasolina at bagay po na tinawag niyang garapalang taas presyo na nagpapahirap sa mga tsuper at ordinaryong mamamayan. Nagpaalala po si Senate President Pro Tempore Ping Lacson, labag sa batas ang premature increase o ang maagap na pagtaas ng presyo base sa Downstream Oil Industry Deregulation Act at Consumer Act of the Philippines. Hinimok ni Lacson ang publiko agad na i-report sa PNP at sa LGU ang mga gahamang gas station upang mapanagot sila sa batas. Kaugnay ng balitang yan, alamin nga natin ang sitwasyon sa labas ngayon. Magkano ba ang presyohan? Ilang oras bago magpalit o magtaas pa? O lolobo pa ang presyo ng diesel, gasolina at kerosene? At kumusta ba ang mga gasolinahan ngayon? Mahahaba ba ang pila para doon sa mga nais na humabol ng mga motorista? Puntahan natin ang Petron Gas Station dyan sa may Zapote, Las Piñas City. Naroon si RH27, Noche Cacas. Noche? Kasi sa blockbuster na yung pila dito sa may gasolina station. O particular na dito sa isang sa Petron sa barangay sa Zapote, Las Piñas City. Dahil sa lahat ng naikutan nating Petron dito sa Las Piñas, ito yung pinakamura ng crudo at gasolina. Kaya yung pila, ayan kung makikita ninyo yung pila, mga tansya namin nasa 300 to 400 meters yung haba ng pila hanggang doon sa may flyover ng Alabang Zapote Road. Dahil doon sa lugar na yan, mula doon hanggang dito papasok. So dalawang linya pa kises ang yung ano dito. Yan, tapos meron din pilahan ng mga motorsiklo sa mga gasolina. Interviewin na natin yung driver dito. Ito. Masapin natin kung ano ang reaction niya. Sir, live po tayo sa DCRS. Ano po reaction ninyo sa pagtaas ng gasolina? Ito lang po na balitaan yung pagtaas. Oo. Ngayon, habol kami ngayon sa sa pagpapagas ngayon. Wala lang akong reaction. Hindi ko rin alam kung anong nangyayari ngayon sa balita So, mga ilang litro yung
Kaya magpapapuntang na mo para ready. Ayun. Oo. So, yung pagtaas talagang nakakadula ba? Laki, balita, 10 pesos pataas per wala bukas. Gasolina ba ito o diesel po? Diesel. Okay. Maraming salamat ha. Okay. Noche, tanong mo nga, ginagamit ba niya yung, siya ba ay nagtatrabaho sa mga tanggapan o sa opisina at ginagamit ba niya yung sasakyan na? Naku, umalis na. Try mo nga habulin. Kasi kapag ganyan, ang tinatanong ko nga doon sa mga nagsasasakyan natin ng mga kaopisina, anong plano nila? Anong araw mo ginagamit sa trabaho or sa business? Yung sasakyan? Mga twice a week po. Twice a week. Hindi naman po kami masyado. Ayun, twice a week, thank you. Twice a week, na ginagamit So, ito yung sitwasyon natin. Yung mga nakamotorsiklo naman, ito, yung bumabiyahe. Ito, araw-araw. Kuya, araw-araw ka bumabiyahe ng motor? So, kumusta yung reaction mo niyo sa pagtaas ng gasolina? Oo. Pero yung presyo? Sabi daw po kasi matatas ko kaya Oo. So, full tank dito sa motorsiklo mo, magkano? pa po ito naman niya bumabiyahe din si Kuya. May nakita kong delivery rider, Sabi kayo po ay delivery rider? Company rider. So, company rider. Ano natin yung rider? Wala ba kanina may nakita ko parang merong delivery So, joyride. Sir, live po tayo sa Sheriff. Kumusta yung anong reaction niyo sa pagtaas ng gasolina? May kikitain pa ba sila? wala pa, may pala akong magpapagas pero mataas niya. Anong reaction mo? Wala magagawa, ganun talaga Ito lang sa pagtaas, di ba? Wala ka na rin magagawa. Wala na magagawa Kahit magreklamo ka nang magreklamo, din Pero nababawasan ba yung kita? Wala namang taas sa apps namin Wala pa rin Wala namang fair increase Walang fair increase, pero yung gasolina. Oo, yung gasolina. Kahit sa inyo yung konsumo ng gasolina. Ganun pa rin naman yung consumo. Tumaas lang talaga yung presyo. Tumaas lang talaga presyo. So, kailangan mataasan din ang mga dapat daw taasan din yung apps nila. Yung, paano ay mai-own talaga. Anyway, Noche, yung ganyan naman pinag-uusapan pa rin hanggang sa ngayon at ikinukonsider. Ngayon, pinakamura dito, 61.75. Sige nga, ilapit mo pa yung Tapos yung turbo diesel, 64.75. Tapos extra advance yung gasolina, 58.20. Ang XCS, 59.20. So, ang pinakamataas dito, yung turbo diesel, na 64.75. Mamayang umaga, kaya nga dito mahaba na rin yung pila ng mga sasakyan magpapakarga dahil sa inaasahan na increase pa bukas ng alas 6 ng umaga. Tumulong na rin dito, pati security guard tumulong na rin sa pagkakarga ng prudent. Gusto ko sanang Gusto ko sanang interviewin yung mga gasoline boy, kaya lang busy sila ngayon Tatanungin ko sana, paano bang diskarte nila ngayon? Lalapitan lang natin. Yung security guard, talagang abalang-abala kasi sanay na din siyang magpagas na, siya na rin ang nagagas. Karga. Instead na yung trabaho niya, pagbabantay lang. Pero dahil sa dami, ito, si Kuya, wala. Halika, saglit lang, abalahin mo na kita. Hindi, wag mo lang, busy, ayan. Anong oras ka kanina pa sa karga? 7:50. Galing pa akong bahay. Wala pa akong boot. Tapos pa pala ako rito Hanggang seal na ang pila. Nagmumotorsiklo ka rin ba? Basta yung motor po. Anong masasabi mo? Wala, talagang panic-buying na sila Pati ikaw? Pati ako gano'n na rin. Apektado din. Motorsiklo din tayo. Ito, sa trabaho pa. Paano ba diskarteng gagawin nila? Pautay-utay sila simula bukas? Diskarte. Diskarte sa yung price hike nila. Pagpapam. Ang dyan? Wala naman kayong natatakasan. Hindi naman kayo natatakasan. Pag ikaw nagkarga, ikaw magsingil. Ikaw magkarga, ikaw magsingil. Ikaw nagdulat Huwag mo iwanan. Yun.
So kung ikaw ang nagkarga, ikaw din ang sisingil. Kaya minsan na may nakakalusot din, pero bibihira ang nakakalusot dahil yun nga, mahigpit na sila. Kasi nung isang araw, kita, nagpagdat din ako dito, yung isang nag-pop, tapos hindi napansin, akala siguro, iba yung naggasara ng tangke, akala siguro na singil na, yun pala hindi pa. Kasi dahil nasa dami ng nagpapagas, so ngayon, maingat na sila. At hindi na sila, kasi kawawa din na cases, yung kapag mayroong customer na hindi nagbayad, abonado yung mga pump attendant. Yung nasa likod mo, Noche, yung nasa likod mo, mga pila din yan? Oo, pila din. Naku, napakahaba din, Yan, hanggang doon yan, yan, paikot yan. Hanggang doon na yan. Hanggang doon sa may labas. Pahaba doon sa may labasan. O mula dyan sa may labasan ng gasolinahan, hanggang saan pa yung pila doon sa may likod? Hindi ba nakaka-apekto sa trapiko? Tansya nga namin, mga 300 to 400 meters yung haba ng pila. Dahil gaya nung nabanggit ko kanina, mas hamak na mas mura dito sa Petron Barangay Zapote compare doon sa ibang gasoline station dito sa Las Piñas. So, sa ngayon, ay abalang-abala itong mga gasoline boy sa pump attendant habang itong mga riders natin ay nasa likod, makanina pa, nakapila sila, mga ilang minuto pa bago naman sila makargahan yung kanilang motorsiklo. Okay, so yan ang sitwasyon, yung ilang mga kababayan natin, mga motorista, maaga pa lang nagpipila na at inaasahan pa yung pagdarahin ng jeep mamaya, yung mga jeepney driver, dito rin yung dadagsa, kaya mas hahaba pa yung pila inaasahan ng itong branch ng Petron dito sa barangay Zapote. Balik sa iyo, Kisses. Maraming salamat, Noche Kakas. Ang haba ng pila. Ang haba ho ng pila sa mga gasolinahan, yung sa mga nais pa na humabol. May meron pa ho kayo hanggang ngayong hating gabi, hanggang mamaya pa bago mag-alas 6 ng umaga para ihabol ang inyong mga sasakyan. Ipa-full tank nyo na. Samantala, inilutang po ng Department of Energy ang posibilidad na maghanap pa rin sila ng bago supplier ng petrolyo sa gitna ng bakbakan ng Amerika, Israel at Iran. Sinabi sa DZRH News ni Energy Secretary Sharon Garin, maaari rin ang government-to-government negotiation bilang paghahanda sa anya ay worst-case scenario. Ayon sa kalihim, pang 8 linggo na o hanggang Abril pa ang supply ng petrolyo sa bansa at may paparating ng delivery, partikular ang mga nakabiyahe na bago pa sumiklab ang digmaan. Hinimok din ni Garin ang oil companies na umorder na ng petrolyo ngayon dahil baka abutin pa ng 1 buwan bago ito dumating. Samantala, oras natin sa buong Pilipinas alas 9:33. Standby lang sa mga detalye pa ng ating mga balita. Yan po'y babalikan natin makalipas lamang ang ilang hanap buhay. Ang balitang yan ay Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes.
Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, Trending and TNT Tomorrow's News Tonight. Nagbabalik ang ating balitaan dito po sa Tomorrow's News Tonight. Sa pangalan ng aking partner Lakay Ray Sibayan, kasama niyo po ang inyong lingkod Kisas Habson para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, kusang titigil na lamang sa pamamasada ang mga tsuper dahil sa kalugihan na dulot po ng sobrang taas na presyo ng krudo. Yan po ang naging pahayag ni Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas o ELTA President Orlando Marquez sa panayam sa programang Damdaming Bayan. Kasunod ng posibleng tigil pasada ng mga tsuper bilang protesta sa mataas na presyo ng petrolyo ngayon dahil sa gulo sa gitnang silangan. Ayon po kay Marquez, magkakaroon sila ng pagpupulong para magdeklara ng formal na petsa para sa kilos protesta, pero giit ng pinuno ng transport group, wala na talagang kikitain ang mga driver kung magtutuloy-tuloy ang oil price hike at mapipilitang maghanap na lamang sila ng ibang trabaho para solusyonan ang kalam ng sikmura. Ititigil na namin kung talagang hindi na kami kikita, talagang mag-construction workers na lang po kami dahil sigurado pa na mayroon kaming pambili ng 1 kilong bigas. Yan po bahagi ng pahayag ni Calando Marquez, ang presidente ng ELTA. Samantala, mula sa Las Piñas City, nakuha naman natin ang gasolinahan diyan sa may JP Rizal sa N. Garcia. Makati ito, no? Makati ito, Tina. Alamin nga natin ang sitwasyon. Nasa linya natin si Mr. Bong Ariola. Sir Bong, good evening. Yes, Kisas, magandang gabi. Ito ay lungsod ng Makati, Barangay Valenzuela. Sa sitwasyon ngayon sa kasalukuyan, hindi gaanong marami kumpara sa mga nadaanan ko. Halos nakukontain yan doon sa space na
allowed itong inspection na to at hindi pumipili sa mga kalsada. Considering, itong lugar na to ay ruta ng jeep patungo ng Guadalupe at saka sa Maynila. Medyo hindi pa man nagtataas. Mataas na ang presyo dito dahil yung diesel na ordinary ay 60 pesos and 70 centavos. Samantalang yung gasolina naman na ordinary ay 60 pesos and 20 centavos at yung pinakamahal ay 71.82. Ang kerosene ay sumapalo sa 89 pesos and 70 centavos. Yung presyohan na yan. Yung presyohan na yan na Sarbong ay ngayon pa lamang, wala pa yung pambukas at sa makalawa. Bukas. Oo. Dito ang mga nagkakarga, mga naka-motorcycle, pati yung service vehicle ng Public Safety Department ng Lungsod ng Makati at yung ilang personnel nagkakarga rin dito. Marami rin mga high-end na vehicles at meron rin mga yung may sidecar na hindi naman sidecar pero yung mga pinang-utility pangakot nila. At ready naman itong station at nakausap ko ang isang guru na marami daw silang stock at wala namang limit kung pas magpustas ay pinapayagan naman nila. Importante lang raw ay may pambayad. Sir Bong, so diyan sa area mo na yan, pakiulit yung yung address o yung exact location para diyan na lang pumunta na lang yung iba sa mga motorista na nakaka-experience ng napakahabang pila doon sa ibang mga gasolinahan. Ito ay kanto ng J. Rizal at N. Garcia, yung dating Retoso. Malapit lamang nito sa Makati City Hall. Yung ito ay papunta ng Guadalupe at malapit na Red Bukid. Halos napapuno lamang dito sa area ng station. Medyo malaki yung kanilang station at ang pump sila dito ay nagsaserve na pump ay 4 o 6 na pump itong gumagana at okay naman din yung crew nila kada isang pump merong staff na nagkakarga ng mga petroleum products. Hindi kasi dito ibang nagaanan ko nakaunti lang yung crew. Meron akong napagkargahan yung aking pinarga ay 57.20 yata. Nagpa-full tank ka na? Full tank sila. Pinultank ko na talaga. Sabi ko dito ako, full tank ko na rin. Oo. Kasi malaking bagay rin kasi yung mga centavo na ganyan dahil alam ko yung minsan naubos ang ating fuel, malakas ang consumption pag-idle yung sasakyan kasi wala ka namang nararating. Ayan na. So, nakapag ka na? Marami ako nadaanan na talaga parang bakit ka magkakarga nga naman doon sa ganung napakamahal? Yung mga, alam naman natin yan, busing niya yung mga napakamahal. Kaya lang, ang babalansin mo rin yung peace of mind mo kung nandun ka na, pipila ka, pero pipilahan mo rin, gano'n rin kahabang. Kaya tama ka, sa mga malapit dito sa lugar, maaaring dito kayo magpunta sapagkat hindi talaga naman pa sa mga kalsada. Wala naman nagmamanage ng traffic dito. Ito yung sasakyan ng City Hall, nandito, nakapila rin. Ito nga pala, sabi ng isang empleyado ng City Hall, wala daw subsidy yung kanilang tanggapan kasi ilan yung mga naka-motorcycle. So, although, I don't know kung personal na gamit na yung motorcycle, pero sabi niya, ito po yung ginagamit namin sa pagpapatrolya, sa pag-manage ng order and safety. Sabi ko, baka naman gumagawa ng guidelines ng City Hall. Dapat talaga magkaroon ng bawat LGU at kahit yung mga private company, dapat magkaroon ng meeting paano magiging diskarte, lalo na kapag gumagamit ng sasakyan yung kanilang operasyon. Oo, dahil ang una, ang sinasabi ko nga sa mga nakausap ko, ay importante po na meron pa tayong mapagkakarga na may isasalin. Kasi kung wala naman at kahit may pera, kahit mura, kahit mal, wala naman, useless din yan. Naalala natin ang pandemic, di ba? Oo. Napakabura, pero sino ba nagkakarga? Wala namang magkakarga. Oo. So ngayon, may magkakarga. Wala nagkakarga na jeep dito na biyahe, pero
ito ay napakabis sa kalye ang jeeperinda dahil napakaraming jeepney na bumabay left by dito. Okay. Ayan. At ingat ka dyan at mukhang konting-konti na lang. Makakakarga ka na ng full tank na. Ako Tapos na? Nakapagpuntang sa Show Boulevard, Mandaluyong. Medyo abang pinipili ito. Kasi sabi ko, tinitingnan mo kasi yung mga sitwasyon dito sa isang napakasikat. Kaya masyadong mahal yata. At doon naman sa hindi gaanong sikat, pero sikat pa rin. Dahil may katayak sa malaking tindahan. Pero napunta ako doon sa trusted ko rin naman. Kasi halos doon naman ako nagpapakarga. Sabi nga nila, yung presyo nilang 57 sa gasolina, kaya pa naman nilang kumita. At yung diesel na 60 pesos, ay kaya pang kumita. Ang importante nga, sabi nila, meron pa silang may depensa. May kakarga. Sa lang pagkargahan ko, yung napakarami namang motorcycle at ilan lamang yung mga private cars at wala rin nag-deponsi ng mga public utility vehicles. At dito, ayan, may mga nagdarating pa rin ng mga high-end sa mga sasakyan, ha? Talaga dito, nagsisipon sa pinakamahinang sasakyan yata na dito, isang sedan, pero branded pa rin. Pero karamihan, mga SUV na. At sa isang linya, may mga motorcycle, ayan, may tumarating pa yung mga patrol ng Makati City Hall. Dito may nagpapakarga. Okay. Maraming salamat, Sir Bong, sa info kung saan pa pwede pang magpakarga sa oras na ito. Maraming salamat din, sir. Back to you. Yan po si Mr. Bong Ariola. Uy, ating kasamahan yan, lalo na sa Tita Ems Magazine at sa programang Advokasya. Samantala, inaasahan na magiging mas mataas ang panukalang provisional na taas pasahe dahil sa pagsipa naman ng halaga ng produktong petrolyo. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza, nauna nang nagrekomenda ang ahensya ng provisional fare increase batay sa presyohan na 60 pesos kada litro ng diesel. Gayunman, dahil sa pagtaya napapalo nga hanggang sa 80 pesos ang bawat litro ng diesel, asahan na mas magiging mataas ang provisional fare hike. Sabi ni Mendoza, i-a-adjust ng LTFRB ang rekomendasyon sa nabanggit na pagtaas para sa kapakanan ng mga driver ng PUVs na labis na apektado ng matinding oil price increase. Nangako naman ang opisyal, agad niyang idudulog sa Department of Transportation ang urgent na usapin. Magpapatupad naman ng taas pasahe din ang ilang shipping lines kasunod ng pagtaas po ng presyo ng langis sa world market. Kabilang dito ang Montenegro Shipping Lines, Fastcat at Starlight Ferries. Sa anunsyo ng Starlight, magpapatupad sila ng 25% na dagdag sa pasahe. At sa cargo rate simula po, talaga, sa bukas na pala ang Starlight. Sabi kasi ng Montenegro sa April pa sila. Ang Starlight pala bukas na. Aabot naman sa 20% na posibleng itaas ng pasahe ng Montenegro depende sa ruta na ipatutupad naman. Ayan, simula na daw po sa March 23 naman. Hindi na April, March 23. Naglabas na rin po ng bagong fare matrix ang Fastcat upang matustusan ang operational cost ng kumpanya. Samantala, ang electricity rate tataas din. Asahan daw po yan. At ang palitan din ng piso kontra dolyar na apektuhan na naman at pumalo sa pinakamataas sa nakalipas na 2 buwan. Antabayanan din ang iba pa nating mga balita, ang TNT Showbiz, TNT Global, at ang detalye pa ng iba pa nating mga balita dito po sa TNT Tomorrow's News Tonight sa pagbabalik natin makalipas lamang ng ilang paalala. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.
Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. TNT Tomorrow's News Tonight. Nagbabalik ang ating balitaan sa Tomorrow's News Tonight. Kasama niyo pa rin po ang inyong lingkod, Kisas Habson. Maaari namang sumipa sa 16% ang singil sa kuryente dahil sa global oil crisis, epekto po ng Iran war. Sa press conference sa Taguig City, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garina na batay ito sa ginawang simulation ng DOE. Maliwanag po ng kalihim, kung tataas ang presyo ng petrolyo ay tataas din ang electricity rate. Galingan niya ang gas import ng Pilipinas sa Qatar na nasarado ngayon, kaya kailangan na humanap ng alternatibo. Bukod dito, sinabi po ng Energy Secretary na triple na ang presyo ng liquefied natural gas, pero may mga solusyon naman umano ang gobyerno gaya ng malampaya. Idiniin niya na proactive ang DOE para makontrol ang impact ng gyera sa gitnang silangan. If petroleum products increase, power will also increase. Not by the same rate probably, but it will increase. We have done our simulations also, and we're trying to work out na baka we can contain the increase or wag na siya magmagal. Why is there a possible increase? Because coal only had a slight increase, but the transportation insurance is more expensive now. Not gas or LNG, the imported gas natin, comes from basically from Qatar, which has closed down. So we have to find other alternatives. And yan po ang bahagi ng pahayag ni Energy Secretary Garin. Samantala, muling sumadsad sa panibagong record low ang halaga ng piso kontra dolyar. Batay sa datos mula sa Bankers Association of the Philippines, nagsara po ang palitan sa 59 pesos and 50 centavos per dollar. Ito po ang itinuturing na pinakamababang antas ng palitan matapos nitong malampasan ang dating record low na 59 pesos and 46 centavos noong nakaraang Enero 15. Samantala, standby Milky, pagbuwag sa travel tax, lusot na daw po sa committee level ng Kamara. Ibalita mo yan, RH12, Milky Rigunan.
Pasado na sa House Committee on Ways and Means ang panukalang buwagin ang travel tax para sa mga Pilipinong bumabiyahe sa abroad. Sa hearing ng komite na pinamumunuan ni Representative Miro Kimbo, nagmosyon si Manila Representative Ernesto Junicio na aprobahan subject to style ang Sections 2 at 3 ng Substitute Bill ng Travel Tax Abolition Bill. Kasama sa House Bills ang inihain ni House Majority Leader Sandro Marcos. Sinabi ni Kimbo na narinig at kinikilala ng komite ang posisyon ng iba't ibang ahensya pagdating sa mga programang pinopondohan ng travel tax. Tiniyak ni Kimbo na hindi maapektuhan ang mga ahensyang pinopondohan ng travel tax, kabilang ang CHESA, CHED, National Commission for Culture and the Arts, at ang natitirang 10% ay para sa mga infrastructure development, education at heritage preservation. Nilinaw pa ni Kimbo, hindi papayag ang komite na maapektuhan ang naturang mga programa pero may overall economic benefit kapag tatanggalin ang travel tax dahil mas marami na ang gustong bumiyahe. Ako si Milky Reguna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Miss Milky. Aabot naman sa 374 o halos 400 OFW at 12 dependents ang uwi na sa Pilipinas mula nang sumiklab ang gulo noong Pebrero 28 sa Middle East. Kabilang dito ang unang batch ng Pinoy workers na nag-avail ng voluntary repatriation ng pamahalaan. Binubuo sila ng 33 OFW mula Dubai, bahagi ng 70 Pilipinong sakay ng Emirates Airline Flight EK334 na lumapag sa NAIA Terminal 3 kagabi. Nabatid na pawang mga stranded sa transit hubs ang mga naunang natulungan ng gobyerno para makalipad pabalik ng bansa at ito na ang unang beses na may repatriates buhat ng labanang US-Israel laban sa Iran. Samantala, pinarecall na ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ang tauhan nito na nag-viral dahil sa hindi kagandahang asal na ipinakita sa mga overseas Filipino workers sa Bahrain. Sa gitna ng bakbakan sa Middle East, nagtungo po ang mga Pinoy sa Migrant Workers Office para sana magpatala sa ipinamamahaging tulong ng pamahalaan. Pero batay po sa video ng isang OFW na nagtungo po ang mga Pinoy doon, pero itinaboy po sila ng tauhan ng gobyerno at sinabihang wala ng pondo mula sa Maynila. Matapos nito ay nag-issue po si Kakdak ng order para i-recall ang hindi pa pinangalan ng lalaki na kinumpirmang empleyado nga po ng MWO sa Bahrain. Pinabulaanan din ng kalihim na wala sapat na pondo ang DMW upang umasiste sa mga apektado sa tensyon sa Gulf region. Pangako po ni Kakdak, patuloy ang serbisyo ng kanilang ahensya para sa mga OFW, kaya't dapat lamang po'y magpakumbaba at maging marespeto ang kanilang mga tauhan. 6 naman ang nasawi habang isa sugatan sa serya ng bakbakan sa bayan po ng Nabalwag at Midsayap, Cotabato. Ayon kay Lieutenant Colonel Ronald Suscano, spokesperson for the 6th Infantry Division, nagbigay ng ultimatum si Major General Jose Vladimir Cacara, commander ng 6th Infantry Division laban sa mga involved sa bakbakan. Nabatid na ang 6 sa mga nasawi ay mga sibilyan at ilan naman ay estudyante. Patuloy pong iniimbestigahan ang nangyaring serye dyan po sa Cotabato. TNT Top News Trending Worldwide. Sa TNT Global News, halos 400 daw po nasawi sa Lebanon matapos ang airstrike ng Israel. Alamin natin ang detalye kay Wina Pearl Hesoro. Halos 400 katao na ang nasawi sa Lebanon matapos ang sunod-sunod na pag-atake ng Israel sa nakalipas na isang linggo. Ayon sa Ministry of Health ng Lebanon, kabilang sa mga nasawi ang 83 na bata at 42 na kababaihan. Ayon naman sa militar ng Israel, target ng kanilang drone strike sa kabisera na Beirut ang ilang commander ng Quds Force, kung saan ito ang isang elite unit ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran. Ito ang unang pag-atake ng Israel sa
sa loob mismo ng lungsod ng Beirut mula nang muling sumiklab ang labanan sa pagitan ng Israel at ng grupong Hezbollah noong nakaraang linggo. Samantala, kinumpirma rin ng militar ng Israel na 2 sundalo nila ang napatay sa southern Lebanon. Ito ang unang casualty sa kanilang panig mula nang magsimula ang bagong yugto ng labanan. Para sa TNT Global News, ito si Wina Palesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa showbiz, comeback film ni Hilda Coronel na Sisa, wagi ng award sa Portugal. Ibalita mo yan, Don Carlos. Nasungkit ng pelikulang Sisa ang Best Screenplay sa Portugal's Pantas Porto International Film Festival. Sa isang Instagram post ni June Robles Lana, direktor ng pelikula, sinabi niyang isang karangalan na kilalanin ng Sisa sa international stage. Dagdag pa ng direktor na ang pinakamalagang parte sa kanilang journey ay ang mauwi ang panalo sa bansang Pilipinas. Ang nasabing palabas ay comeback film ng batikang aktras na si Hilda Coronel matapos ang 13 taon. Nakasentro ang Sisa sa isang babaeng nagpanggap na baliw para umispiya sa panahon ng Philippine-American War. At yan ang trending na balita para sa TNT Showbiz. Ito si Don Carlos ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Don Carlos. Thank you din kay Wina Pearl Hesoro. At maraming salamat sa ating technical side, sa RHTV, sa Radio Television Tech, sa ating mga nakaagapay dyan sa Malanday at sa DZRH News Center. At yan na po ang kabuuan ng ating TNT Tomorrow's News Tonight. Ito po ang inyong lingkod sa pagbabalita ko po, Kisas Habson, para sa DZRH, una sa balita, una sa Pilipino. Ang oras natin, 10:00 na po ng gabi.